Hello Collective! General reading po ulit tayo. Past, present, future energies yung titignan natin. By the way, timeless reading po ito kahit kailan po makarating sa inyo. Anumang petsa yan, year pa yan. Lahat po ng readings ko dito ay timeless. So, sa recent past, nakakita ko rito ng energy na parang meron something dito na hindi na pag-isipan ng mabuti. Kasi parang naging padalos-dalos yung energy dito. So, kung ano man itong nagawa, ano man itong nasabi, ano man itong nangyari in the recent past, mukhang meron something dito na pwedeng ano lang ito, out of impulse, or nabigla. No? Nag-rush yun. Nag-rush agad siya eh. Kung sino man ito, whether ikaw to o yung person na ka-deal mo. Meron ditong something na parang naapura, ano tawag dun? Parang minadali. Pwedeng hindi na inisip kung ano yung mga magiging consequences or side effects, no? Nag-rush agad into something. Pwedeng, sabi ko nga, nag-rush agad into conclusion or into pagte-take ng action, no? So, dito sa present, meron ka ditong Ace of Swords. I think ito yung card na ng clarity eh. Or answer. Kung naghahanap ka man ng answer, ito na rin yung pinaka-solution dun sa problema since Ace of Swords ito. Actually, pwede itong something na may kinalaman din sa pagdedesisyon na kailangan gawin, and hindi lang siya about pagdedesisyon, pagte-take action na rin. Okay? Pero maliwanag lang talaga dito kung meron mang something na dapat ma-resolve, problema man yan or a difficult situation, ito na yung pinaka solution doon sa problema na yon, sa sitwasyon na yon. Okay? This indicates something na malalagpasan mo kahit gaano kahirap yan eh. Makakahanap ng way, mafi-figure out mo paano mo masusolusyonan itong situation na ito. Sabi ko nga, itong Ace of Swords is card ng truth. So, maaaring dito sa present situation mo, marireceive mo na kung ano man yung dapat mong malaman, marinig. Yung buong katotohanan, actually. Okay? Ace of Swords also, pwede itong, for some of you, pwedeng ang ibig sabihin din ito is idea. Merong bagong idea, merong bagong solution. Basta meron kang something na parang light bulb moment eh. Merong papasok sa isip mo rito na bago eh. Okay? Minsan ito yung card ng kailangan mong speak your truth. Sabihin mo. Kung ano yung buong katotohanan na yung dapat mong sabihin. No? Para doon sa situation na yan. In love man yan or in general. Ngayon, sa area ng what's next ay Hierophant, reversed. Near future ito or what's next.
Meron akong, ewan ko, napatingin ako dito, parang ang sinasabi merong energy dito na hindi basta-basta mako-convince, hindi basta-basta susunod, hindi basta-basta maniniwala. Kung sino man yun. Para kasing itong person na to, pwedeng ikaw yung tinutukoy ng baraha or pwede rin namang hindi. Pwedeng yung person na nakaka-deal mo. Parang ano na kasi siya yung isip niya ay sarado na. Oo. Kumbaga mahirap mapaliwanagan, ma-convince, no? Mahirap nang mabago pa yung isip nito kasi fixed na yung fixed na yung isip niya, yung paniniwala niya tungkol dun sa bagay na yun of concern. Minsan, ito yung path na, kung path man ito or bagay na gagawin, ito yung path na pwedeng hindi ito yung traditional way pwedeng hindi ito yung traditional way or traditional approach pagdating dun sa matter or situation na kinakaharap. Instead na sumunod doon sa nakagawian, nakasanayan, tradisyon, paniniwala, pwedeng hindi. Pwedeng taliwas dun actually. Pwedeng opposite or taliwas. Ngayon, if you're dealing with the person, pwedeng ito ay magkaiba kayo ng culture, beliefs, values, or even religion or race. No? Magkaiba kayo ng lahi. Kasi magkaiba kayo ng mga standards ng mga pinaniniwalaan. Okay? Ngayon, if this is learning, may kinalaman sa learning, pwedeng you have to learn the hard way. Meron din ako nasa-sense dito ng person na somewhat rebellious. Meron siyang sariling path. Hindi siya yung nagpo-follow sa crowd. Unconventional. May pagka-modern. May pagka hindi conservative. Oo. Hindi ito yung traditional, conventional, or conservative approach pagdating sa mga bagay. Okay? Someone na maaaring binibreak niya yung rules. Kung saan man yung rules na tinutukoy na yan. Or kung sa relationship, sa marriage, binibreak yung vows. Ilalabag yung kautusan, especially na may kinalaman sa kasal. Kung ito ay indication ng pagpapakasal, pwedeng this is a sign na maaaring wala pang plano magpakasal, wala sa vocabulary pang magpakasal, or yung person na hindi naniniwala sa kasal. Or, kung marriage nga, pwedeng ito yung pag-desecrate or paglabag dun sa kautusan na yun, sa vows, sinumpaan, sa marriage. Ngayon, para dun sa mga nag-aantay ng blessing, ibig sabihin blessing, halimbawa, meron kang gagawin, nangihingi ka ng blessing doon sa kung kanino man yung elder ninyo, like, hihingi kayo ng permiso, magpakasal, ganyan, etc. Baka hindi mo ma-receive kasi yung pinaka-blessing na yun, or permiso. Kumbaga, hindi ka i-approve payagan doon. Okay? Some of you, pwedeng something related sa spiritual din to, na maaaring nagpapalit ng paniniwala, naiiba yung pananaw, nag-convert sa ibang religion, pwedeng ganun. Mga bagay na ganun. Ngayon, sa unexpected mo, you have Justice card. Upright. Magandang sign to kasi specific dun sa mga nag-aantay kayo ng court proceedings, yung mga resulta, decision, verdict. Feeling ko, makatarungan lang yung mangyayari or marireceive mo dito sa situation na to since upright naman yung justice. Kung ano yung rightfully deserve mo, yun yung makukuha mo dito sa situation na to. Now, pwede rin itong mga, yun nga, sabi ko nga, pwedeng mga matters related sa legal like mga documents,
kung ano-ano. Yung iba pwedeng decision making. Mm. Meron kasi ditong something na dapat i-consider mo both sides, pros and cons, wag maging biased, pag-isipan ng mabuti, timbangin ng mabuti. Justice is also related sa balance, kaya kung yung iba sa inyo, kung meron mang something na nagkaroon ng off balance sa buhay nyo lately, sa relationship man yan, sa career, sa financial, sa tingin ko, ito na yung sign na panunumbalik ng kaayusan and balance, peace and order, no? Ano pa? Justice is also related sa mga consequences. Kaya nga, di ba sabi ko sa recent past, nagkaroon dito ng something na maaring nag-rush minadali, nabigla, naging impulsive. So, may mga consequences yan. And maaring dito sa unforeseen, ito na yung mga hindi mo ina-expect, hindi mo inaasahan na consequences, side effects nung pagiging impulsive in the recent past. Kasi nag-rush, nagpadalos-dalos. Okay? So, para sa mga signs na lumilitaw dito sa cards, dito sa reading na ito, may strong energy ng Libra, pero meron din kasing mga ibang air signs dyan. So, pwede rin namang may Gemini, Aquarius, and merong Taurus. Yan. So, maraming salamat for dropping by para manood. Kung nakarelate kayo, na-entertain kayo, nakatulong sa inyo itong reading ko. At kung bago kayo, don't forget to like, follow, subscribe. Paiwan na lang din ako ng any reaction or comment dyan and pa-share na rin. Kung gusto nyo ng private reading, nilagay ko na lang siguro somewhere sa screen. Dalawa po yung official page ko, Purple Teen Meta Verified, may check, tapos yung Teen Arcana. Take care, God bless.